Pinagtagpi-tagping trapal na nagsisilbing silong. Tabing kalsadang nagsisilbing lutuan, palikuran at palaruan ng mga batang wala pang muwang sa mundo. Mas nakakapaso ang init kapag tirik ang araw. Maalinsangan naman kapag nagsimula ng umiyak ang kalangitan. Umaalingasaw na amoy ng karamutan ng pagkakataon. Yan ang estado ngayon ng mga bakwit dito sa Nia Road, Quezon City. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Nia Road. Karamihan sa mga nasunugan nananatili pa rin sa mga evacuation center. Pero may mga pamilya rin na dito na sa tabing kalsada nananatili. Kanya-kanya na silang diskarte. Makikita natin yung mga trapal na ginawa na nilang bubungan. May mga solar sila para siguro mapagkunan nila ng source of electricity nila lalo na paggabi or pag-charge sa kanilang mga cellphone. Ang malaki lang na challenge siguro para sa kanila ay sa aking pag-iikot, sa aking paglalakad, walang mga portable toilets na makikita ka. So doon sa ilang mga nakausap natin, ang sabi ay nakikibanyo na lamang sila doon sa may mga banyo. Minsan, dito sa kalsadang ito, makikita mo yung ilang mga dumi at yung mga bata daw ay along the road na lamang umiihi or dumudumi dahil nga wala silang maayos na palikuran. Kagaya na magnanakaw ang sunog, sa isang iglap, maaaring mawala ang lahat. Buhay, bahay, ari-arian, pati kabuhayan. Ganito ang sinapit ng mga taga-barangay Pinyahan sa Nia Road. Na kung dati may sariling espasyo kung saan sila komportableng nakakapagpahinga, ngayon sa tent na lang naghahanap ng kanlungan mula sa malupit nilang sinapit. Dito po sa inistihan po namin nasa 3 months simula March 7. Kami po nandito dahil giniba yung aming bahay na nasunog noong March 7. Wala kaming temporaring paglilipatan, so napilitan kaming dito muna manatili sa kalsada po. Ang mga pamilyang nandito sa kahabaan ng Nia Road, kanya-kanya ng diskarte sa kung paano patatahimikin ang nagwawala nilang mga tiyan. Dito, mayroon ng palengke. Mayroon ding nangangalakal para lang malamnan ang sikmura ng mga paslit na nakaasa pa sa kanila. Ate, saan kayo nagbabanyo? Nagbabayad, nakiki-CR. Saan? Magkano? Anong klaseng paggamit ng banyo yon? Maliligo, 10 piso. Makikiihi, 10 piso rin. 5 piso pag-ihi daw. Pag poop, 15. Iba-ibang halaga. Dito rin namamalagi si Ate Imelda, isa rin sa mga nasunugan sa Nia Road. Halos 40 taon niyang santuaryo ang dating bahay. Pero sa isang kisap mata, ang napundar na tahanan at negosyo inabon ng 2 magkasunod na sunog nitong Marso at Abril. Yung pong lahat ng naipasok namin gamit ng unang sunog, naubos po lahat. Wala kaming nailigtas. Kung di, katawan lang namin. Oh. May ikantin din po kami dyan sa loob. Nadali. Wala Yun po, na, ubos sunog po na lahat, sunog. pati po paninda namin ubos lahat. Wala pong natira. Gamit po namin lahat, wala po. Bali, ang napakinabangan lang po namin yung mga bariya. May rental subsidy daw na bigay ang gobyerno para makapagsimula ang mga biktima ng sunog. Pero imbes na ipangrenta, pinampuhunan ito ni Ate Imelda. Katwiran niya, may bubong ka nga, pero kumakalam naman ang sikmura mo. Eh, hindi ba bawal yun? Eh, subsidy yun dapat sa rental nyo, Opo. pero ginamit nyo sa Opo, kasi- pagnegosyo. Opo, kasi kumbaga sa ano po, nung una naman po, may binigay po talagang financial, 10,000. Di kumbaga sa ano po, yung binigay po sa aming unang financial, yung po muna yung pinang down payment deposit po namin sa bahay. Tapos ito pong ano, siyempre kailangan po babudgetin yun na
para sa mga susunod na pangupa. Kasi 18 months po kami bago bumalik po kami dyan. Hindi rin sapat ang subsidiya para makaraos sila sa pang-araw-araw nilang gastusin. Back to zero kami. Okay. Nangangapa na lang din po kami. Tapos siyempre po yung sa nagtitinda po kami ngayon, yung pagkain po namin, dyan din namin kukunin. So hanggang kailan kayo pinayagan sa pwestong to? Hindi po namin alam kung hanggang kailan po kami pwede. So ito, dito ka na nagluluto. Opo. Ayan, ito ang lutuan ni Nanay Imelda para sa kanyang mini karinderya doon. Opo. Oh, nandito na lahat. So dito kayo natutulog kasi baka mamaya pagbalik nyo, wala na yung mga gamit. Opo, dito po muna. So dito na kayo natutulog. Pero doon sa evacuation center, nandun ang mga Nandun anak po yung mo at apat mga apo. po. Nandun po sila. Isa si Ate Imelda sa mga mapalad na nakatanggap ng ayuda. Ang ibang nasunugan, tila naetsapuera na. Totoo lang, hanggang ngayon nagtatyaga pa lang kami dito dahil una-una wala pa kami nakuha rental subsidy. Wala pa kami lista namin. Wala. Kaya tatyaga lang kami sa ganitong lugar. Habang umaasa sila na may tutugon sa kanilang panawagan, isang tanong ang patuloy na sumasabay sa kanilang pagbangon. Hanggang kailan sila maghihintay bago muling magkaroon ng tunay na tahanan? Cheryl Cosim, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.